Oh, ito, pagka po ganitong panahon, ano, may mga reports tayo natatanggap, yung mga nangungontrata ho, mga taxi, nagpapakipo to sa mga pasahero. Ang napeperwisyo ho niya na yung mga kababayan natin, ano. Ngayon makakausap po natin si Attorney Teofilo Guadis III, siya po yung Regional Director ng LTO NCR. Sir, anong gagawin natin, ng mga kababayan natin, kapag ka sila naka-encounter ng mga taxi na nangongontrata para isakay? Marami kang dalang bagahe, para kang wala kang choice kung hindi tanggapin yung kanyang pangongontrata. Bawal na bawal po yung mangontrata at hindi po pwedeng mamili ang taxi driver ng kanilang isasakay. Pag ganun po na meron hong mga driver na ayaw hong isakay po kayo, may mga numero po kami na pwede niyong tawagan. Ito po ay 438-8688 at 0915-583-2662. Pinapaalala ho namin sa mga taxi driver, ang parusa ho rito ay 1,500 ang fine at 3 months suspension ho pag hindi ho kayo nagsakay o namili po kayo ng inyong isasakay o kayo ho ay nangontrata. So ano yung mga bibigay na impormasyon ng pasahero na magsusumbong sa inyo, no? Para ho alam nila na kumpleto yung detalye at pagka pinatawag ho ng LTO wala nang mga kulang na impormasyon. Ano yung mga dapat ibigay nilang impormasyon sa LTO? Dalawa lang po, yung plate number ng taxi at yung oras kung kailan ho kayo sumakay at paki-check na rin po yung pangalan ng taxi company. Within 2 hours po, a-actionan na po namin kaagad to at imamarka na namin, i-alarm ho namin kaagad sa computer namin yung mga taxi drivers na yan na ayaw pong magsakay. At okay nangongontrata? Ayaw o nangongontrata po. Kumusta naman po ang ating monitoring sa mga bus drivers? Meron ba tayong mga na monitor ng mga bus driver na lumabag? May mga aksidente ho ba tayo ng mga public transport na bumiyahe sa mga malalayong probinsya? Para sa National Capital Region ho ay kinagagalak kong sabihin na wala po tayong na-record na aksidente magmula ho nung Monday hanggang sa nung Linggo po ng gabi. Okay, yung ating po mga bus drivers, kumusta ho monitoring natin? Nagko-comply naman ba sila sa mga binibigyan nating regulasyon? Nagko-comply po naman sila, bagamat may dalawa lang ho tayong nahuli nung Martes ho na mayroon hong illegal substance sa dugo nila. Other than that ho, wala hong problema sa mga driver ng mga bus. Okay, maraming salamat si Attorney Teofilo Guadis. Nako, siya po patuloy na nag-iikot dito to make sure na magiging safe pa rin po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga uuwi ho ngayon babalik dito sa probinsya matapos ang pagpunta nila sa mga probinsya para dito sa Semana Santa.